Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Attorney Claire, kasusumpa pa lang, atake na agad. Ha? Wala nang intro-intro. Talagang pagkasumpa, atake na agad sa mga Duterte. Alam na po natin kung bakit po siya nariyan sa PCO, no? Nariyan po siya para umatake talaga. Wala po kasing wala pong hindi na po fresh yung mga atake ni Gadon eh. Hindi na po effective si Gadon. Kinakailangan nila ng bagong taga-atake, yung medyo updated pa kasi si Gadon hindi na updated yung mga atake. Wala na rin bisa yung mga sila Chin Chanchu Bukbuk. Pati po sila Mike Abe. Wala na rin pong bisa yung mga young goons. Hindi na rin po kinakagat. Kahit po media, tinatamad na silang i-cover. Lagi po yan, may fresh agad. Kaya atake agad. Yan. Bilang vlogger, sanay updated sa mga issues. Unlike nito ni Gadon, na paminsan-minsan lang nagsasalita, naiwan pa na yung mga issues. Iba talaga pag vlogger, updated eh. Kaya masarap po to kalaban kasi wala nang panggap-panggap, no? Marcos ako. Okay. Alam niyo po si Tatay Digong, ilang araw na po yung buhat nung kailan ba yung sa Mandawi City? Hindi pa po makamove on ang mga tao. Grabe po yung impact. Ibang klase talaga si Tatay Digong. Sinasabi po si Tatay Digong, no? Sinasabi po nila na si Tatay Digong po ay one man fake news fake news maker one man fake news army, pero ang sa akin po anin ko si Tatay Digong po ang pinakahenyo politically, no? Tandaan po ninyo, isang uugod-ugod, kumbaga kung i-describe mo siya na hindi mo kilala, naglalakad, ang daming umaalalay, pero once na ibuka yung bibig, grabe po, no? Talagang sapul na sapul sila lahat. Ang galing po nitong ang galing po nitong ating Tatay Digong. Parang vlogger lang din. Kung maka-atake, parang vlogger lang din. Kaya po, lahat po nag-react. Bersamin, si Ortega, ng mga young guns. Hindi ko na po pinanood eh. Hinintay ko na lang kung ano sasabihin. Nakakainip na po yung mga young guns na yan. Yung una, medyo ka pa, pero ngayon wala na pong dating yung young guns na yan. No? Kaya po sila, lagi po silang ang problema po ng mga ni Marcos, kinakailangan lagi silang may mga fresh. Kasi na mga tao, nakakasawaan po ng tao eh. Wala po talagang panama kay Duterte itong mga to. Kahit ano pa po ang ilagay nyo, si Gadon hindi umubra, wala naniniwala. Kahit na anong paninira na ni Gadon, walang epekto. Tapos ito naman, yan. Si Claire de la Fuentes. Castro. Isa lang na po na ko sa iyo, Castro. Bakit parang pareho kayo ng makeup artist ni Franz? Yan po, mga tatawagin po natin yan, St. Peter's Beauty. Alam mo, nung vlogger ka, okay naman yung pagmumukha mo. Bakit ka na kailangan mo mag-makeup na ala Franz Castro? Bakit ka na kailangan yung maging St. Peter's Beauty? Okay, eto po, kapapasok lang, pati po si Keso, nakibanat na rin. Alam mo si Keso Escudero, grabe, no? Tandaan mo, ikaw ay magiging judge, no? Tapos magpapakita ka na ikaw ay kalaban ng Duterte. Ano pa aasahan namin sa inyo? Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Babanatan po natin, sasagutin po natin punto per punto lahat po ng binabanat nila sa mga Duterte. Gusto ko tong Claire Castro. Alam nyo kung bakit? Kasi may mga sinasabi siya eh.
Kaya ako gusto to si Claire Castro kasi marami siyang binabato. Maganda pong banatan to, no? Masasagot po natin kagad-kagad yan, punto per punto. Yan po ang asahan natin dito. Excited si Badong. Kahit po wala nanonood sa atin dahil kasabay natin yung mga superstar, okay lang yan. Basta tayo excited pa rin. Yan pong pag-usapan natin, pero back na po kagad natin. Okay, balik na tayo, no? Dito na tayo kaya alam nyo po, ito po yung nangyari. Believe ka kay Tatay Digong. Si Tatay Digong po ang totoong henyo ng politika sa Pilipinas. Bakit po? Tingnan po ninyo. Wala po siyang bayarang media. Wala rin pong bayarang vlogger. Kung meron pong bayarang vlogger yan, kung nasan po siya, naroon kami dapat, di ba? Kami po, panay volunteer lahat. Volunteer lahat. Wala pong bayad si Tatay Digong. Talagang, kaya minsan, di kami nakakapunta sa mga... Sino bang may ayaw sa mga event ni Tatay Digong? Sinong vlogger yung ayaw pumunta sa event niya? Talagang wala lang po siyang wala lang po talaga siyang bayad sa mga vlogger. Wala din po siyang bayad sa media. Kita nyo, hindi kinocover yung Mandawi, hindi kinover yung Mandawi ng media. Wala ni isa. Malalaki print and broadcast media, wala pong nag-cover. Diyan po kay Tatay Digong. Diyan po sa Mandawi City. Ngayon po, kahit po wala siya, totoo yun eh. Kaya lang, negative lang nila eh. Negative lang nilang present si Tatay Digong. Pero ako naniniwala ako sa sinabi ni Bersamin. One man political army. Political genius si Tatay Digong. Grabe, ngayon lang po ako nakakita ng tao na ang kinakailangan lang ang kinakailangan niya lang, akayin siya sa stage, bigyan mo siya ng mikropono, at pag-uusapan na po ng ilang linggo, lahat ng sasabihin niya ron. Kaya yung sinabi ni Tatay Digong, nung magsimula po itong lahat ng kampanya na to, na mananalo tayo. Nakita ko na po na mananalo talaga tayo. Kasi ang pinunto lang doon ni Tatay Digong, 3 lang. No? Remida Seguin. Bumanat po siya na magmamarka po sa mga Pilipino. Hanggang ngayon nagre-react sila lahat. Yun pong martial law at saka diktador. Patungo si Marcos sa kanyang tatay na pagiging diktador at papunta sa martial law. Yung ginto, simpleng-simple lang po si Tatay Digong. Alam mo pa na marami. Sa susunod, mag-aabang na naman ang lahat ng tao. Ano na naman idadagdag ni Digong? Hindi pa sila nakakaraos. 1 linggo nilang sasagutin to eh. Alam niyo yun? Minsanan lang, hindi po siya araw-araw, hindi po siya katulad nitong mga young guns na to, na araw-araw halos merong mga press con, araw-araw lumalabas sa media. Sawa na kagad tao sa inyo. Si Tatay Digong laging may fresh, may bago. Lagi pong bago yung ideya ni Tatay Digong na talagang tuwing magsasalita, meron na naman to. Sabik na naman tayo lahat. Hindi ka pwedeng hindi sumagot eh. Hindi mo pwedeng i-ignore si Tatay Digong. Ganun siya kahusay. Ibig bang sabihin, nagbabayad si Tatay Digong ng mga media? Bakit lagi siya nasa limelight? Hindi po. In fact, hindi po siya kinocover ng media. Pero sa husay ni Tatay Digong, sumasagot yung mga naapektuhan sa media. In his first media interview, Palace Press Officer Lawyer Claire Castro Islam, former President Rodrigo Duterte for his baseless claims that President Ferdinand R. Marcos is veering toward a dictatorship. Alam niyo, napaliwanag ko na to kanina eh. No? Nakita ko na si Kiambao pala nagsabi noon, si MJ Kiambao.
sabi ni MJ Kembao, yung gobyerno, papunta na siya ng malapit na siyang ang sinabi ni Kembao pabagsak, pero ako sa tingin ko patunay na yung gobyerno usapin ng dictatorship, di ba? Pag yung hinahabol niya yung mga kritiko, hindi yung mga kriminal. Ibalik ko lang uli yung usapin niyan para lang maunawaan natin. Sino po yung lagi nyong naririnig na binabanatan ng mga taga-administrasyon? Duterte, di ba? Yang mga vloggers. Sino po yung mga pinakukulong nila? Yung lahat ng mga kalaban nila na mga Duterte supporters, si Grijaldo, yung mga hindi umaayon sa kanila. 'Di ba? Ang dami po nila napakulong. Sasabihin tayo, hindi tayo pwedeng maniwala, sabi ni Claire Castro, sa mga pang-intriga lamang na walang ebidensya. Tama po yun. Sa tingin nyo, pang-iintriga yan. Pero sa tingin namin, totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. Ito po ay, si Pastor Kibuloy. Ito po, sa usapin po ng salitaan, kredibilidad. No? Yung credibility ni Tatay Digong. Kasi ang ginagawa ninyo, para ipagtanggol si Pangulong Marcos, wala kayong maipakita kasi ng mga proyekto eh. Para nyo ipagtanggol si Pangulong Marcos, binabanatan nyo lang yung mga Duterte. Paano nyo babanatan yung mga Duterte samantalang nung panahon ni Tatay Digong, 89% ang kanyang approval and trust rating? Di ba? Paano nyo siya babanatan? Samantalang ito, pinagmalaki na 36%. Mahal daw ng mga tao yung 36% kaysa sa 89%.